Welcome po sa Usapang Agri-Negosyo. Mga ka-asenso, sa video po na ito ay may bago na naman po tayong pag-uusapan kung paano po ba ang gagawin para mabilis po natin maabot ang 100% egg production at kung paano po tayo makakatipid sa papakain sa ating mga alagang manok at ano po ba ang paraan na ating gawin para hindi nasasayang ang mga feeds na ating ipinapakain sa kanila. Agri-negosyo, Agri-asenso. This video is presented by Battlecock Livestock Products. Subok na at mabisa ang produkto dahil ang sangkap laging may dagdag sa presyong abot kaya. Sa video po na ito na aking ibabahagi sa inyo ay pag-uusapan po natin kung gaano po ba kahalaga ang paghahalo o ang paghukay ng feeds na ito para ang ating mga alagang manok po ay hindi nila sasayangin ang kanilang pagkain sa araw-araw. Dahil alam naman po natin kung gaano kamahal ang feeds. Mostly po kasi sa mga nagme-message sa akin, lagi po nilang tanong bakit hindi nauubos ng kanilang mga layered chicken ang feeds na ibinibigay nila sa umaga bago po sila ulit magbigay sa hapon. Meron po kasing iba't ibang program o pamamaraan ng pagpapakain ng mga layered chicken. Pero sa amin po, ang pagpapakain po namin is twice a day lang po. Hindi po kami nagpapakain ng 3 times a day. Ayan po ang mostly na advice po talaga namin sa aming mga customer na kumukuha sa amin ng manok. Meron po yung dalawang pamamaraan ng pagpapakain. Yung 50-50, nagpapakain po ng 50% ng dami ng feed sa umaga, 5:30 AM hanggang 6 AM at 1:30 PM hanggang sa 2 PM ang pagbibigay ng feeds. Meron din pong nagpapakain sa umaga ng 5:30 to 6 AM pero ang dami naman po ng sukat ng pagpapakain. For example, dito po natin ibabase sa 30 heads po na ito. Sa 30 heads po na ito ay kumakain po ito ng 2.5 kilos sa isang araw. Ngayon, ang ginagawa po niya dito, binibigay po niya yung 1 kilo at kalahati sa umaga at pagdating naman po sa hapon ay ibinibigay po niya yung 1 kilo na lang na remaining. Ito po ibabahagi po natin ng mabuti sa inyo. Hindi ko po ito ipagdadamot sa inyo ang program na ito dahil ako po ay ang pakay ko talaga. Lahat tayo na nasa agriculture dapat po ay mag-successful. Hindi po natin dapat ipinagdadamot ang atin pong mga kaalaman. Dahil yan po ay wisdom from God na dapat din po natin ibahagi sa mga kapwa natin na wala pong idea o walang sapat na oras para mag-aral pa po sa ganitong uri ng negosyo. Mga ka-asenso, mag-take note po kayo dahil ang sikretong program na ito ay ibabahagi ko po sa inyo ng libre na hindi nyo na po kailangan maglaan pa po ng mahabang oras sa seminar para magawa po ang ganitong program. By the book po ang program na itinuturo at base din po yan sa mga pag-aaral ng mga eksperto. Sa isang manok po sa isang araw dapat po ay 100 to 110 grams ang kanilang kinakain pag edad na po nila ng 23 weeks old. Pero dito sa mga manok na ito po ay 30 heads lang po sila. Dapat po ang kinakain nito sa isang araw ay nasa 3 kilo na po kung 100 grams ang dami ng feeds na ating ibibigay sa loob na isang araw. Pero alam niyo po ba, nakakatipid po ng feeds dito dahil ang binibigay po na pakain sa isang araw ay 2.5 kilos lang po. Pumapatak lang po ng 83 to 85 grams every day po ang kanilang kinakain. At ang kagandahan po sa dami ng feeds na ipinapakain na yan, nagkakakolekta na po ng 100% sa edad po nila na 2 months and 1 week pa lang po sa kanya mula noong itlog nung diniliver po namin talaga. Kasi nung diniliver po namin ito is September 23 at ngayon po ay November 30. So 2 months and 1 week pa lang po ito sa kanya. Pero nasa peak season na po, nasa 100% na po ang kanyang egg collection. Ngayon, ito na po ang feeding program na ginagawa dito. Sa 30 heads po na itong alaga niya ay 83 to 85 grams nga po ang kanyang pinapakain. Total ng 2.5 kilos
sa isang araw. So twice a day po siya nagpapakain at ang program po na ginagawa dito sa morning alas 5:30 hanggang alas 6 ng umaga ay nagbibigay po siya ng 1.5 kilos sa umaga po yan. Ayan po, binibigyan sila ng ganyan at pagdating naman po sa hapon, mga alas 3 po ng hapon, nagbibigay po siya ng 1 kilo na lang at nauubos po yan mga alas 7 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi. Yan po ang oras na nauubos na yung feeds. Ano po ba ang paraan para maubos po ng mga manok na ito ang feeds na ibinibigay sa kanila? Ito po, take note po, tandaan po ninyo ito dahil napakahalaga po nito mga ka-asenso. Bali, hindi po 50-50% ang ibinibigay na feeds dito sa mga manok na ito araw-araw. Ang feeding po dito is ang let's say, tansyahin na lang po natin, nasa 60% sa umaga at nasa 40% sa hapon. Dahil nga po, sa 30 heads, 2.5 kilos po ang kinakain bawat araw. So, 1 kilo at kalahati ang binibigay sa umaga at 1 kilo naman sa hapon. So, mahaba po yung oras at marami po yung feeds na ibinibigay sa umaga. So, 5:30 to 6 a.m. po siya nagbibigay. Ang ginagawa po niya, pagdating po kasi ng mga 7 to 8 a.m., halos hindi na po pantay-pantay yung feeds na makikita natin dyan sa feeder ng mga manok. Ang gagawin po natin para ma-stimulate po ang manok na kumain ulit o maingganyo na sila ay kumain ng feeds na natitira dyan sa feeder, ay ang gagawin po natin, hukayin po natin yan, haluin po natin ng kamay natin yan every hour hanggang sa maubos po nila. Katulad po niyan, gawin po natin na ganyan dahil kapag nakikita po ng manok na hinuhukay po natin yung feeds, na stimulate po sila na kumain ulit ng feeds dahil nga ang instinct nila, ang pagkakaalam nila dyan ay bago po ulit yung feeds na inilagay sa feeder nila. Dahil kung alam nila na matagal na yung feeds dyan, hindi nila pinapansin, hinuhukay lang po nila ng kanilang tuka yung pagkain na naiiwan dyan sa feeder. Kaya ang ginagawa dito, pagdating po ng mga 8 a.m. at ng 12 p.m. hanggang sa 3 p.m. ay hinuhukay po yan. Kaya pagdating ng 3 p.m. ubos na po yung 1 kilong kalahati na ibinibigay sa umaga. Kaya pagdating ng 3 p.m. magbibigay po ulit at pagdating ng 4 p.m. hahaluin po ulit yan para maubos po nila yung feeds hanggang sa 7 p.m. po ng gabi. At pagdating po ng 8 p.m. wala na pong feeds na titira dyan sa feeder nila, pinapatay na po yung ilaw para makapagpahinga po sila ng maaga para makapag-prepare po sa magandang itlog kinabukasan. Ayan po yung technique. Kaya ang dami po ng itlog nating nakokolekta, depende po yan sa management na ating ginagawa. Sundin nyo po ito dahil ito subok na rin po ito. Nakakakolekta po ng 100% egg collection every 3 to 4 days o twice a week po nakakuha po siya ng 100%. Kaya naglalaro po ang koleksyon niya sa edad ng kanyang manok na 2 months and 1 week ay nakakolekta po siya ng 95% hanggang 100% po ang nakokolekta sa loob ng 1 linggo po yan. Kaya maganda na ganitong program po ang inyong gawin. Dahil ito po, matagal na po naming napatunayan na napaka-effective at tipid po sa feeds at wala pong nasasayang. Katulad po ng mga nagme-message sa akin na marami daw nasasayang na feeds sa kanilang mga alagang manok dahil nakalagay nga sa by the book, ang manok na nagkakaedad na ng 23 weeks old dapat 100 to 110 grams ang ating ipapakain sa kanila. Pero hindi po lahat ng manok ay malalakas pong kumain. Kaya bawasan po natin. Ito po, halimbawa po ito na nasa 2 months and 1 week na po ito sa kanya. So, nung diniliver namin sa kanya, nasa 17 weeks. So, dapat nasa 100 plus na po ito. Pero, still, nasa 83 to 85 grams pa rin ang kinakain araw-araw. At kung sa tingin naman po natin ay kulang po ang feeds na ating ibinibigay sa ating mga alagang manok, doon po tayo magdagdag sa kanila ng 100 grams hanggang sa 110 grams na maximum po na kinakain nila sa loob po ng isang araw. Bawat ulo po yan o per head po ng manok ay maximum po niyan is 100 to 110. Pero kung luman breed po is medyo magastos po yun sa feed, so maabot po yan ng 120 grams ang nauubos sa isang araw. Kaya yung mga luman na breed, hindi naman po ito sa paninira. Kaya
kami po puro decalb white na po kami dahil yon mostly na aming na-encounter doon ay nagkakanibalism po sila dahil nga po sa kulang ng feeds na ipinapakain dahil medyo magastos ng kaunti yung feeds po doon. Sorry po sa mga nagbe-breed ng luman, yan po ay base lang po sa aming karanasan. Ayan po, maraming salamat. Sana may mga natutunan na naman po kayo at abangan nyo po ang mga next na video para naman po yun sa program naman sa about sa pag bacterial flushing. Agri Asinso.